Pagbati ng kapayapaan mula sa Human Rights Violations Victims Memorial Commission o HRVVMC, malugod namin kayong inaanyayahan na makinig sa Karapatoks, Martial Law and Transitional Justice 101. Tatalakayin sa podcast series na ito kung ano nga ba ang transitional na hustisya at ang mga kaakibat nitong probisyon na sumasaklaw sa pagpapahalaga at pagtatanggol sa karapatang pantao. Layunin nating maintindihan ang kahalagahan ng pag-alala sa buhay ng mga biktima ng pang-aabuso noong batas militar ni Ferdinand Marcos Sr. Hakbang ito upang maiwasang maulit muli ang ganitong klaseng paglabag sa karapatang pantao. Tara, sama kayo! Pagbati ng kapayapaan, welcome sa Karapatoks, Martial Law and Transitional Justice 101, ang podcast show na tumatalakay sa konsepto ng transitional na hustisya para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng batas militar ni Ferdinand Marcos Sr. Ako ang inyong host, si Hana, at ito ang ating ikatlong episode. So, nung nakaraang episode, nagkaroon tayo ng talakayan kasama si Attorney Cecilia Jimenez Damari kung saan tinalakay natin ang unang haligi ng transitional justice, ang pagsisiyasat sa katotohanan. Narinig natin ang kahalagahan ng truth-seeking sa konteksto ng pagpapahalaga sa karapatang pantao. Ngayong araw naman, makakasama po natin si Attorney Jose Manuel Shell Jokno kung saan matatalakay natin ang ikalawang pilar ng transitional justice. So, magbibigay lang po ako ng quick background about Attorney Shell Jokno. So, si Attorney Jose Manuel Shell Jokno, anak ng yumaong si Senator Jose W. Jokno, kilala bilang ama ng karapatang pantao sa bansa, ay isang abogado, guro, human rights at environmental defender, social media crusader, at nagsusulong ng youth empowerment, good governance at katarungan para sa lahat. Siya ay isang practicing lawyer sa nakalipas sa 36 na taon, isang law professor at founding dean ng De La Salle University Tanyada Jokno College of Law. Siya rin ay chairperson ng Free Legal Assistance Group of FLAG at Bantayog ng Mga Bayani Board of Trustees. So, samahan niyo po akong i-welcome si Attorney Shell Jokno. Magandang araw po. Magandang araw, Hana, at sa lahat ng nakikinig. Okay po. So, okay lang po bang itawag namin sa inyo, Attorney Shell? Yes, of course. Po. So, katulad po ng nabanggit ko kanina, ito pong podcast natin na Karapatoks ay about tackling transitional justice and of course, emphasizing yung kahalagahan ng karapatang pantao. So, siguro bilang panimula po, maaari po ba kayo magbigay ng opinion ninyo about transitional justice para lang din po mas unawaan din ng ating mga tagapakinig? Ang transitional justice ay mahalaga sa isang bansa kung nakaranas siya ng talagang malawakang pang-aabuso o mga paglabag ng karapatang pangtao tulad ng nangyari sa Pilipinas nung panahon ng batas militar. Kaya importante siya para hindi lang magkaroon ng pananagutan yung mga nagkasala, kung hindi, magkaroon din ng paghihilom yung bansa. Kasi pag nakaranas tayo ng ganyang klaseng mga violations ng human rights na talagang napaka-serious, ay nagkaka-social trauma din ang mga Pilipino. Kaya importante yung transitional justice. So, nabanggit niyo po na yung sa social trauma nga rin po with regards to experiencing massive gross human rights violations. So, malaki din po talaga yung impact niya na siguro po hanggang ngayon nararanasan or yung effect po nararanasan din sa ating community. Siguro dako na lang po tayo sa unang question. So, bilang human rights lawyer po at isang guro, alam naman po natin na isa rin sa mga common na nagiging concern ng mga mamamayan is paano nga ba mas nagkakaroon ng justice yung mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. So, para po sa inyo, ano ang halaga ng pag-uusig at paglilitis sa pagkakamit ng hustisya, particular na po sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao? Napaka-importante ng pag-uusig at paglilitis ng kaso dahil yun lamang yung paraan para magkaroon para maparusahan at mapanagot natin yung mga human rights violators. Alam naman natin na, lalo na dito sa Pilipinas, na ang justice ay dumadaan sa korte talaga yan.
At kung hindi natin madaan sa korte, baka naman ang mangyari ay makakalimutan na lang yung mga human rights violations na nangyari noon. Ang kagandahan din ng paglilitis ng kaso ay nagkakaroon tayo ng isang public record kung ano talaga yung katotohanan, kung ano yung nangyari noong panahon na yun. Okay po. So nabanggit niyo sir yung sa public record. So dahil na-mention niyo po no na kapag merong paglilitis dapat ito ay isang public record. So parang follow-up question ko lang din po doon. Paano po yung mga cases na kung saan meron tayong experience na may mga gustong maka-access ng record in regards to, say for example, kamag-anak po sila nung biktima at gusto nilang makita kung bakit yung kunwari po yung decision nung sa kamag-anak nila, hindi po sila satisfied dun sa decision. Tapos gusto nilang makita yung public record regarding that. May mga instances din po na minsan hindi binibigay sa kanila. Ano po ba yung mga actions na dapat natin gawin pag may mga ganong cases na pinipigilan maibahagi doon sa pamilya ng biktima o doon mismo sa biktima yung impormasyon? Dapat mabigyan sila ng access dahil sila mismo yung victims dun sa case na yan. At kung hindi sila bibigyan, pwede naman ipaglaban yan ng kanilang abogado. Dahil ano yun, basic right din yun eh. Yung lalong-lalo na pagka umabot halimbawa sa Supreme Court ang kaso, yun naman, lahat naman ng desisyon ng Supreme Court, pinapublish na nila ngayon sa internet. So makukuha naman yung desisyon. Pero yung ibang mga dokumento ay dapat din ipamahagi sa mga biktima at kanilang pamilya. Okay, so thank you very much po doon, attorney. So isa naman po siguro another bago po tayo dumako doon sa ikalawa nating tanong. Since meron din po tayong parang concern doon sa paano maipapaunawa sa mga kabataan ngayon yung halaga ng pag-uusig at paglilitis no in regards doon po sa mga naging violation. Sa tingin po ba ninyo in the current education system naman po natin, meron po ba tayong dapat i-highlight na para mas maunawaan mismo nila na bakit mahalaga yung human rights? Sa tingin ko, dapat isama natin sa basic education yung konsepto ng human rights at kung bakit siya napakahalaga. Ito, palagi ko itong sinasabi, lalo na pagkausap ko ang mga kabataang Pilipino, na ang totoong dahilan kung bakit napaka-importante ang human rights sa atin ay tatlong salita lang. Accountability o pananagutan, empowerment na mabigyan ng lakas at kapangyarihan ang ordinaryong mamamayan, at equality na dapat pantay-pantay ang lahat ng mga Pilipino. Yung nabahala kasi ako, lalong-lalo na nitong huling nakarang administrasyon na talagang sinisira nila, nilalait nila ang human rights. At doon ko lang na-realize na yung mga binabanggit nilang dahilan, sabi daw, human life ang importante, hindi naman daw human rights. Sabi daw, puro kriminal lang naman ang dinidepensahan ng mga human rights lawyer at human rights defender. Alam ko naman na hindi totoo na yun ang real reason. Nung napaisip ako na mas malalim, nakita ko na ang dahilan kung bakit nila talagang gustong sirain ang konsepto ng human rights ay dahil ayaw nila ng pananagutan. Ayaw nila na mabigyan ng lakas at kapangyarihan ng ordinaryong mamamayan. Ayaw din nila na maging pantay-pantay ang lipunan natin. Ayaw nila na maging pantay-pantay ang lipunan natin dahil gusto nila kanila lahat ng power at gusto nila na sila lang ang masusunod sa ating lipunan. Kaya ako lalo pang lumakas yung aking drive na talagang i-push ang human rights. At yun ang isa sa aking panawagan sa pamahalaan na ipasok sa basic education ang pagtuturo ng human rights. Ayun po. So tama rin naman po kayo no. So isa rin po 'yan sa kinakailangan din talaga na matutunan at kumbaga magkaroon po ng strong foundation sa ating mga bata. So sa tingin po ba ninyo kinakailangan din ng parang additional na mga training para sa ating mga teachers since siyempre sila po yung mga magtuturo no sa ating mga estudyante. Kailangan ano po ba yung sa tingin niyo na pwede nilang gawin para
mas maging extensive po yung pag-discuss nila ng human rights sa ating mga learners? Yes, actually, nung mga early 1990s, meron ng project na ganon na inilunsad sa DepEd. Naalala ko yon kasi yung isa kong kapatid na guro din siya, kasama siya doon sa grupo na nagsagawa ng mga module para ituro ang human rights, hindi bilang hiwalay na subject or course sa basic education, kundi pinapasok nila halimbawa sa math, sa science at sa ibang mga basic subjects. Naalala ko, pumunta kami sa mga ilan na lalawigan, tinuruan namin ng mga public school teachers kung paano nila magagamit yung mga module. Nasasayangan lang ako dahil hindi natuloy. Although nag-pilot kami, hindi na-implement yung project na yun after. So sana nga po no, ngayon na makita ng mga tao, lalo na din ng ating pamahalaan, na yung kahalagahan ng pag-establish talaga nitong pagtuturo ng human rights sa ating mga estudyante. At sana nga po na mabigyan din ng maayos na, kumbaga, training yung mga teachers natin kung paano nga ba nila dapat ituro. Siyempre, alam naman po natin, challenge din talaga sa kanila yun. So, ayun po. So, dito naman po tayo sa ikalawang tanong natin. So, bilang human rights lawyer nga po, sa mga biktima, ano po ba yung papel ng Estado at ng justice system sa pag-uusig at paglilitis ng kaso? So, as the victims, although na-mention nyo na po kanina no, yung kahalagahan nun, sa tingin po ninyo, paano po ba natin mas may elaborate? Ano po ba yung role ng state? Tsaka lalo na po, paano po kung si state yung naging cause na kaya naka-experience sila ng violation with their human rights? Unang-una, may obligation ang ating ang pamahalaan ng Estado sa ilalim ng mga treaty na pinirmahan at na-ratify ng Pilipinas, yung tinatawag natin mga international human rights instruments, na talagang ipatupad ang karapatang pantao at kung merong mga lumalabag sa human rights natin ay habulin at magkaroon ng accountability sa kanila. Ayun ay klarong-klaro sa Universal Declaration of Human Rights, sa International Covenant on Civil and Political Rights, at sa marami pang ibang mga treaty na pinirmahan ng Pilipinas. Of course, yung UDHR, hindi naman yan treaty, pero yun ay talagang maliban sa UN Charter, yan yung halos pinakamataas na instrumento ng United Nations. Pati na rin sa ilalim ng ating saligang batas, ay klarong-klaro din na may obligasyon ang Estado na irespeto ng lahat, lalong-lalo na ng mga taga-gobyerno, ang karapatan pantaon ng lahat. In fact, pati ang Supreme Court natin, dun sa writ of amparo, sabi ng Korte Suprema na pag may nawala na hindi naman kusang loob na nawawala, ibig sabihin na dinukot, halimbawa, kahit na hindi pa sigurado kung involved ang state agent o hindi, meron ng obligasyon ang pamahalaan na hanapin yung nawawala. So, yun yung mga dapat gawin ng Estado, lalong-lalo na kung meron sangkot na state agent or government official or law enforcer na sinasabing kasama doon sa paglabag ng karapatang pantao. Kasi, syempre, kung sila ay bahagi ng pamahalaan, ay dapat sila na mismo ang magre-respeto sa karapatan natin. Hindi sila yung lalabag sa human rights natin. Ayun, maraming salamat po doon, attorney. So, yung pag-highlight nyo rin po no, na ang Estado, sila yung dapat ginagalang nila yung ating karapatang pantao at hindi bina-violate. So, siguro additional na lang din po. Ano po sa tingin ninyo yung parang pwede nating solusyon since common din po to na concern no, na kung saan since nakikita po ng mga tao na madalas ang Estado yung nagiging cause kaya nasasaktan sila, nababiolate yung rights nila. Ano po kaya yung pwede nating gawin para mas mapaunawaan sa kanila na kung kahit Estado yung may kasalanan, meron pa ring accountability na maipapakita o na mababahagi yung Estado sa mga biktima, na accountable pa rin yung state kahit na sila yung perpetrator. Paano po ba natin maipapaliwanag yun sa mga tao? Sa tingin ko, ito ang isang maganda paraan ay ganito.
yung nakalagay mismo sa ating konstitusyon na laang ang puwersa, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nanggagaling sa ating lahat. 'Di ba? All government authority emanates from the people. So pag nilabag yung karapatan natin, actually, ginagamit nila yung mismong kapangyarihan na ibinigay natin sa kanila para para iabuso tayo at para ilabag nga at sirain yung ating mga karapatan. Kaya mas lalo pa silang may obligasyon na igalang yon. Pag sila ay nagkasala, kailangan bigyan ng ngipin ang batas at kailangan na sila ay maparusahan. Tama naman po na attorney. So sana nga po dahil hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin tayong nakikita na meron pa ring paglabag sa karapatang pantao. Sana nga po nagkakaroon talaga ng mas malakas na pagpapakita ng accountability yung ating pamahalaan para naman din po maibalik natin yung tiwala na ibinibigay ng tao, no, sa pamahalaan. So meron pa po ba kayo? So, actually, hanggang dun lang naman po yung ating discussion, no? So, meron, siguro po as a last piece, meron po ba kayong gusto pang ibahagi sa ating mga tagapakinig? Ito na lang siguro. Yung, minsan kasi naiisip natin na yung human rights parang napakataas na konsepto, masyado siyang abstract. Paano ba natin maipapahayag yan at sa mga ordinaryong mamamayan? Ito rin ay palagi kong sinasabi na yung mga malalaking tao, yung mga nasa matataas na pwesto, hindi naman nila kailangan ng human rights. Kasi makita lang natin yung mga bodyguard nila, yung malalaking kotse at bahay nila. Ako, igagalang na yan. Ang talagang nangailangan ng karapatang pantao ay yung ordinaryong mamamayan na palaging naaapakan, na palaging nagiging biktima ng mga abuso at palaging dehado. Yung halimbawa, yung right to life natin, nakita naman natin yan sa nakarang administrasyon na war on drugs na talagang napakaraming mga pinatay na mga mahihirap na Pilipino. Talagang sila yung nakaranas ng sobrang inhustisya nung time na yon. At hindi lang naman pagdating sa right to life yan, pati sa edukasyon, pati sa kalusugan, yung ating right to education at right to health, iba't ibang mga karapatan, ang palaging naaapakan ay ang mahihirap at mga ordinaryong mamamayan. Kaya nga meron tayong konsepto ng human rights, kaya meron tayong Commission on Human Rights, kaya dapat may pananagutan ang mga human rights violators. Ito ay para sa mga Pilipino na walang boses at nagiging biktima palagi ng pang-aabuso. Maraming salamat po, Attorney Shell. So, naging makabuluhan po yung discussion natin. So, talagang nakapag-import po kayo, no, sa ating mga listeners. At sana, ang mga listeners natin nakuha yung learning na gusto nating makuha, no, from this episode. So, maraming salamat po ulit sa paglaan ninyo ng oras. Alam po namin na busy kayo. So, maraming salamat po, Attorney Shell. Thank you din, Ana. Yes po. Muli po, nagpapasalamat kami sa ating speaker ngayong ikatlong episode natin. So, para naman po sa ating ika-4 na episode, samahan po ninyo kami ulit kung saan makakasama po namin si Haja Mariam Kanda. Itatalakay naman po natin ang ang ikatlong haligi ng transitional justice, ang reparasyon. So ako po muli ang inyong host, si Hana, at ito ang Karapatoks, Martial Law and Transitional Justice 101. #NeverAgain, Never Forget.